Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, breaking news, Palasyo at Kongreso nagimbala. Trillanes tumistigo na. Vice President Sara Duterte at former PRRD di kurap napatunayan. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento. At ito nga po mga kababayan, nasa thumbnail po natin, tumistigo na. Makaoligarko ang gobyernong ito. No, yan mga kababayan. Dahil nga po riyan ito, i-share po natin, no. Kasi nga po itong Meralco, no mga kababayan, ay naglabas ng kanilang sales forecast. Nako, on record mga kababayan, 9-month performance. Eto mamaya bigyan po natin ng reaction niya, no. Kaya natin nasabi na makaoligarko ang gobyernong ito. Mamaya po bigyan po natin ng reaction niya. At eto pa, Trillanes tumistigo na, hindi kurap si Duterte. Sa kanyang bibig mismo nagsimula mga kababayan, pero bakit ngayon iba po ang kanyang sinasabi? Bigyan po natin ng reaksyon yan maya lang mga kababayan. At eto pa, Vice President Sara Duterte, naku, tinawag na budol style ng Kongreso, yung kanyang hindi pag-attend dyan sa mga hearing na ginagawa ng mga congressman. Mamaya, bigyan po natin ng reaction niya. Na ito na nga mga kababayan. Simulan na po natin dito po sa ito, pakita ko na mga kababayan. Ito po yung sinasabi kong makaoligarko ang gobyernong ito, no? Pangilinan led Meralco boast 2024 sales forecast on record 9-month performance. Nako, magkano kaya yung 9 months performance na yan? Meralco says to exceed, no, 43 billion profit target for 2024. Aba, billion palang kinikita nitong na ito, pag sinabi nating profit mga kababayan, labas na po dyan yung mga expenses, di ba? Lahat po ng mga liabilities ay labas na po sa profit. Kaya ibig sabihin, ito na po talaga yung kita nila, 43 billion mga kababayan. So, paano po natin nasabi, no, na ito, na makaoligarko ang gobyerno ito sapagkat pinapayagan lang po nila, no, na magtaas ng ng rates, no, itong Meralco na ito, samantalang tingnan nyo, ito pala yung nila kita, no, 43 billion. Nasaan na yun? Ito 43 billion. Sabi po kanina, kaya pala itong si Manny Pangilinan, no, dahil 43 billion pala ang kita nila. Eto total, nandito naman kayo sa Pilipinas at Pilipino naman kayo at Pilipino rin ang siniservisyon ninyo. Kahit siguro kumita lang kayo ng 1 billion sa isang, di ba? Sa isang buong taon, malaking bagay na yon, di ba? Basta labas na yung lahat ng liabilities, lahat ng expenses, labas na, di ba? Kumita kayo ng 1 billion, malaking bagay na yon. Sana wag naman kayo taas ng kuryente. Nahihirapan na po ang ating mga kababayan dahil po dyan sa mga kuryente. Sabi nga po 43 billion, hindi pa tayo hindi pa tayo gumagamit ng mga Christmas light niyan. Paano pa kaya pagdating ng December, magkano kaya ang kikitain ng hinayutak na to? Diba? Sana naman maawa kayo. O dapat labanan ng gobyerno. Si Kong Marcoleta, napakaraming niyang bills na ipinapasa, ngunit hindi naman pinapansin, no? Napababain ang presyo ng kuryente dito sa ating bansa. Gayahin nyo naman po si former President Duterte, no? Ipinaglaban po yung sa Manila Water, di ba? Nung nakarang administrasyon, talagang ipinaglaban niya yon. Instead na gobyerno po ang magbabayad doon sa Manila Water, ay yung Manila Water patuloy yung nagbayad.
O, ganun po, dahil ginagamit yung utak eh. Ha? At saka kung meron kang kamay na bakal, hindi dahil sa mga negosyanteng mga ito, no? Matatakot na ang gobyerno natin na hindi sawayin na, ops, teka lang, wag bara-barang pagtaas. Dahan-dahan lang kasi mga tao rin ng mga ito. Mahirap ang buhay. No? Parang ganun, di ba? May puso para sa mga mahihirap. No? Hindi yung puro lang mga oligarchs ang sa palagay ko ang sa panahon ngayon natin sa administrasyong ito, mga oligarko lang ang masaya. No? Mga oligarko lang mga kababayan. Well, anyway, ano po ang inyong reaction diyan? Ay comment nyo na lang po. At eto na nga. Former Senator Trillanes sa bibig niya mismo si Duterte hindi corrupt. Sa bibig niya mismo nanggaling itong words na to. Hindi ko nga rin po akalain mga kababayan na masasabi ito ni former Senator Trillanes. Ito pakinggan po natin. I believe si Duterte, to be fair, hindi naman siya corrupt, ano? Si Binay, iba Iba ito. Iba yung kanyang motivation in life. I believe he wants to be the richest man in the world at the expense of the Filipino nation. So, yun yung problema doon. So yan mga kababayan, si Duterte hindi corrupt mismong according to Trillanes, no? Pero bakit ngayon? Iba na yata yung mo sinasabi. Siguro ko nung mga panahong ito, no? Nung nililigawan niya pa si dating Pangulong Duterte na maging Vice President siya, no? Ni dating President Duterte kasi 'di ba? May lumabas na balita na si Erwin Tulfo pa nga nag-interview. Sinasabi doon na niligawan ni Trillanes itong si former president na siya mismo ang gawing vice president. Nako, buti na lang talaga at hindi naging vice president itong si Trillanes. Grabe lahat pala ng paraan gagawin ni Trillanes, no? Magawa niya lang yung kanyang gusto. So yan mga kababayan, mas lalong tumatagal na nai-involve si Trillanes sa mga issue sa ating bansa. Mas lalong lumalabas yung totoong Trillanes na manggagamit. Ano pa ba? Mambubudol. Marami pang iba mga kababayan. Mismo ng mga mga ka-PMA di ba? Yung mga PMA na kilala itong si Trillanes, no? Ay hindi rin sinusuportahan itong si Trillanes. So yan mga kababayan, habang tumatagal, lalong lumulubog ang bangka ni Trillanes. Well, anyway, ano pong inyong reaction dyan? At eto pa. Ito po yung ano ba yung thumbnail natin kanina? Ito. So ito naman po, patungkol po dito kay Vice President Sara Duterte, no? Sinasabi po ng mga ilang tonggrista na ang pagliban, no, ni Vice President Sara Duterte sa House Committee hearing, no, ay budol style. Budol style daw. Sino ba itong mambubudol? Si Vice President Sara ba? Or iba? Iba yata yung tinutukoy ninyo na mambubudol. No? Kayo nagpapakawala naman kayo ng mga words na posibleng bumalik sa inyo or bumalik doon sa inyong amo, di ba? Sino ba ang nambudol ng milyong-milyong Pilipino para lang sila iboto? Hindi nga natupad yung mga mga pinangako, mga kababayan. Yun talaga ang pambubudol, no? Pero ang hindi pag-attend diyan sa House hearing ninyo, I think hindi po yan pambubudol, no? I think ito ay matalinong masusing pinagdesisyonan. At ito na siguro ang pinakamatalinong desisyon ni Vice President Sara Duterte kasi paulit-ulit lang kayo kayong mga tonggrista na naka-assign kasi naka-assign po sila yung iba naka-assign po doon kay former President Duterte, yung iba naman naka-assign po dito kay Vice President Sara Duterte para tirahin, no? Itong mga naka-assign po dito kay Vice President Sara Duterte,
Ito po ang gusto nilang palabas, nambubudol daw itong si Vice President Sara Duterte. Well, anyway, hindi naman, sino ang binubudol? Taong bayan? Taong bayan ang tanungin natin, pero kung kayo, wala kaming pakialam sa inyo. Baka personal ninyong personal ninyong opinion, may personal kayong interest, no? Kung bakit ninyo sinasabi yan, no? Kaya nga po nagsabi ko kanina, wag kayong basta-basta tira ng tira kay Vice President Sara Duterte kasi baka bumalik sa inyo, no? Yung sinasabi niyong budol. Or bumalik doon, no? Sa amo ninyo, di ba? Sino po bang amo ninyo? Di ba yung mambubudol? Yan mga kababayan, ano po ang inyong reaction dyan? At eto na nga. Mismong COA mga kababayan nagsalita na. Walang anomalya. Ang department ni Vice President Sara Duterte. Ano po, pakinggan po natin to. Ito ang nakakagulat. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang matapos ang pananahimik, tila binasag na ang katahimikan at katotohanan. Ito ang nakakagulat. Chairperson ng Commission on Audit na pinamumunuan ng chairman nito na si Gamaliel Asis Cordoba, kumanta na at nagsalita na. Tila binasag na ang katotohanan matapos patunayan na unqualified report o malinis ang track record ng opisina ng DepEd sa pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Pero bago ang lahat mga ka-updates, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-click ang notification bell para mas updated ka sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At ito na nga mga ka-updates, walang problema, walang ninakaw, at walang korupsyon sa DepEd sa panahon ng Vice President na si Sara Duterte. Ito ang binasag na katotohanan ng Commission on Audit o COA at marami sa ating mga kababayan matapos ang tila kontrobersyang kaliwatkan ng mga aligasyon sa OBP at tila pinopolitika lang umano lahat ng mga kontrobersyang binabato sa Office of the Vice President ayon mismo kay Vice President Sara Duterte. Mukhang mapapahiya nga raw ang mga kongresista sa inilabas na report at pahayag ng Commission on Audit na pinamumunuan ng chairman nito na si Gamaliel Asis Cordoba. Matapos patunayang unqualified report o malinis ang track record noon sa opisina ng DepEd, noong si Vice President Sara Duterte pa ang namumuno ito. Tila tiyak rin daw na kahihiyan ang aabuti ng mga kongresista sa Kamara de Representante na hanggang ngayon ay tila naniniwala pa rin sila na mali ang pamamahala ng pangalawang Pangulo na si Sara Duterte. Noong ito pa ang kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Dahil dito kinumpirma na mismo ng Commission on Audit at chairperson na si Gamaliel Cordoba na walang naging maling paggastos ang pangalawang Pangulo noong ito pa ang DepEd Secretary. At sa katunayan sa kauna-unahang pagkakataon noong sa 2022, nakuha ng Department of Education ang highest audit ratings mula mismo sa COA dahil nakita nilang maayos ang paggastos ng pera ng taong bayan sa pamamalakad mismo ng pangalawang Pangulo na si Sara Duterte during her time as DepEd Secretary. As per COA, an unmodified opinion, also referred to as unqualified opinion, is issued when the auditor concludes that the financial statement are prepared in all material respect in accordance with the applicable financial reporting framework. Meanwhile, a modified opinion includes qualified adverse and disclaimer of opinion is issued when the auditor concludes that based on the audit evidence obtained, the financial statement as a whole are not free from material misstatement or is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence to conclude that the financial statement as a whole are not free from material misstatement. Ang mga COA audit issues po ay normal ito sa bawat ahensya. These are actions items nila. Kung titignan mo ang report na ito, nakakalagay ang observations and recommendations. And this is also being monitored by COA. Every year kung na-actionan na ba ng agency ang problema. Kasi ang mga mambabatas at bias mainstream media, ginawa nila itong pang-aatake kay Vice President Inday in a malicious way. Una, malicious at may slant ang anggulo ang pagbabalita nila. Dapat tayo wag agad maniwala. We should check ourselves mismo. Sila sa Congress marami rin silang audit issues. May millions and billions in amount din. May balita at pagbubusisi ba sa kanila? Wala. Tayo lang as posted already in this page. Sabi ng COA na sa December 1, 2024 pa nila maa-upload sa website nila ang FY 2023 annual audit reports ng lahat ng agencies. Kaya for now wala tayong access.
Pero sila sa Congress meron kasi pinapatawag nila mismo ang COA sa mga hearings. Dare to ask, Department of Education or DepEd under Vice President Inday Sara Duterte received an unqualified, also referred as unmodified or clean opinion in 2022 and 2023. For the very first time in 2022, yes, first time the Department of Education was issued an unqualified opinion by the Commission on Audit or COA on its financial statement under the leadership of Vice President Inday Sara Duterte. I believe this is one of the major accomplishments of Vice President Inday. Yes, she took over towards the last half of 2022. But the responsibility of financial reports preparation for the whole year is under her leadership. She mentioned this accomplishment during her turnover to Sani Angara. Hindi ito nababalita sa mainstream media noon. Ignored, no pansin. So I dig and check the previous annual audit reports of DepEd from 2012 to 2021. The only available reports in those years DepEd was issued a qualified opinion, not very positive. Finally, in 2022, unqualified opinion na. COA's highest audit rating and just reported in 2023 also. Ano ba ang ibig sabihin ng opinion na ito? So yan mga kabayan, mula na po sa COA, walang anomalya, no? May highest rating pa ang ating Vice President nung siya pa ay nasa Department of Education. Pero bakit patuloy pa rin itong dinidikdik, no? Patuloy pa rin inuungkat nitong Kongreso itong confidential fund. Diba? Na sinasabi na nga ng COA, walang anomalyang nangyari. Pero bakit sila ayaw pa rin tumigil? Ibig bang sabihin nito, mas ano pa sila sa COA, mas alam pa nila ang trabaho ng COA? Diba? Kasi ayaw nilang maniwala eh. Gusto na rin ba nilang maging auditor? Sa bagay mga kababayan, lahat na lang siguro ng department gusto nilang gampanan eh. Department of Justice, PNP, no? NBI. Ngayon, COA naman po ang gusto nilang gampanan. Gusto talaga nilang maging ano talaga sila, no? Sila na ang magaling, mga kababayan, itong kongreso na. Pero eto bakit itong si Sani Angara, no, yung bagong secretary ng Department of Education, sinasabi niyang walang anomalya sa Department of Education sa kanyang pamumuno. Naku sir, ilang buwan ka na ba dyan, no? Hindi ka pa siguro nagsi 6 months dyan sa pagiging secretary mo, sinasabi mo na ngayon. Pinupuri mo na ngayon yung sarili mo na walang anomalya. How sure are you, diba? Secretary Angara, na walang anomalya sa panahon nyo dyan. Baka kayo ay ano nyo lang yan, diversion tactics nyo lang yan. Wherein, ganyan naman talaga ang nangyayari, di ba? Kapag ikaw ay pumutak ng pumutak, malamang ikaw po ay nangingitlog ngayon dyan. Secretary Angara. Wala naman nag-aano sa'yo, may corruption dyan. Ang iniimbestigahan po nila, si Vice President Sara Duterte. Pero umiepal ka kasi, no? Sinasabi mo na walang korupsyon sa pamumuno ko, hindi ka pa nga siguro nagsi 6 months eh. Hindi pa nga umiinit ang upuan ng puwet mo dyan sa, di ba? Kinauupuan mo, sasabihin mo walang korupsyon. Hindi ka rin namang COA para sabihin mong walang korupsyon dyan sa Department of Education sa panahon mo. Di ba? Mag-antay ka lang. Darating din tayo dyan, kumbaga, di ba? Well, anyway mga kabayan, ano po ang inyong reaksyon patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.